Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa diary entry number 807. Happy Easter! By the way, we are still in the season of Easter. And today is Easter Tuesday. So let's see from the diary of Faustina about 807. An extraordinary yearning fills my soul. I am surprised that it does not separate the soul from the body. I desire God. I want to become immersed in Him. I understand that I am in a terrible exile. My soul aspires for God with all its might. O you inhabitants of my fatherland, be mindful of this exile. When will the veils be lifted for me as well? Although I see and feel to a certain extent how very thin is the veil separating me from the Lord, I long to see Him face to face. But let everything be done according to your will. Isang pambihirang pananabik ang pumupuspos sa aking kaluluwa. Namamangha ako na hindi nito inihihiwalay ang kaluluwa sa katawan. Hinahangad ko ang Diyos. Ninanais kong malubog sa Kanya. Nauunawaan ko na nasa kagitla-gitla akong pagpapatapon. Pinapangarap ang Diyos ng aking kaluluwa ng buong lakas nito. O kayo na nananahan sa lupang sinilangan, alalahanin ninyo ang pagkakatapong ito. Kailan din kaya maalis sa akin ang langbong? Bagamat nakikita ko at nararamdaman sa isang banda kung gaano kanipis ang lambong na naghihiwalay sa akin sa Panginoon, nananabik akong makita siya ng harapan. Subalit, mangyari nawa ang lahat ayon sa iyong kalooban. Okay, so there are two keywords that we need to deal on this diary entry. One is exile and the other one is veil. Ano ba ang ibig sabihin ng exile? Okay? Ang exile ay yung pagkakatapon. Ikaw ay ipinatapon sa isang lugar mula sa iyong sariling bayan. So, ang maganda example niyan, di ba? Si Jose Rizal, pinatapon siya sa Zamboanga. So, malayo sa kanyang sariling bayan. Bakit? No, may ginawa siya na labag doon sa authority, na hindi gusto ng authority. So, yung authority, ipinatapon siya. Sa Ingles, ito yung state of being barred from native country. So, yun po yung English niya, no? Yung pinipigilan ka, no? Inaalis ka sa iyong sariling bayan. Now, ang sabi dito, lahat tayo ay nasa exile. Lahat tayo ay nakakulong. Lahat tayo ipinatapon. Saan makikita yan? Doon sa sinabi ni Faustina, inhabitants of this fatherland, be mindful. No? By, ano kayo, no? Isip-isipin nyo rin. Tayong lahat ay itinapon. Nasa state of being exiled. Saan tayo in exile? Nandito tayo sa lupa. Dito tayo na exile, no? Ibig sabihin, tayo ay may sinaserve na sentence dito sa lupa, no? Kasi hindi mo pa hindi po pa natatapos ang iyong misyon, kung anong dapat mong gawin dito sa lupa, no? Kaya lumalabas na ang daigdig, itong earth, no? Ang lupa, kung saan tayo naninirahan sa ngayon, ay isa ring parang purgatorio habang tayo nabubuhay. Kasi dito tayo naglilinis. We are being purged here, no? Hindi nga lang ito yung itsura ng purgatorio, the way we visualize purgatory, but essentially, we are already being purged here. And here on earth, actually, pwede na tayong magbayad ng ating sentensya. Kung ano man ang sentensya sa mga ginawa nating pagkakamali, pwede na nating bayaran dito sa lupa. Okay, now, in the event na hindi naman natin natapos ang ating sentensya dito sa lupa, namatay na tayo, hindi agad tayo makakarating sa langit. Tayo ay ipagpapatuloy ang ating sentensya. Kung ano man ang sentensya sa atin, ipagpapatuloy natin yan sa purgatorio. So, doon muna tayo.
ipapark muna tayo ng Panginoon sa purgatorio para maglinis. Kasi nga hindi pwedeng pumasok sa langit pag medyo marumi. Kahit isang tuldok lang, bawal. So yung maliit na tuldok na yon, kailangan mong linisin sa purgatorio. At pag nakalaya ka na, nalinis mo ng sarili mo, yon, tapos na ang iyong exile. Now, that is exile. Yung pagkakabilanggo natin dito sa lupa, no? Tandaan nyo, tayo ay nasa bilangguan. No, bagamat meron tayong mga, ang bait nga ni Lord, no? Nakabilanggo tayo, pero sineserve yung ano natin. May makakain tayo, may mga pleasures, no? So, these are some accommodations na parang yung mga VIP sa mga Muntinlupa, no? Naka-aircon yung kanilang mga ano dyan, mga piitan, no? So, kumakain sila ng masasarap, ng mga VIPs, no? So, parang ganun din tayo. Naka-excel tayo dito sa lupa, pero sinigurado ng Panginoon natin na may comfort naman tayo. Na kahit nahihirapan tayo, meron din namang comfort. Now, ano naman yung veil? Ang veil yung talokbong, no? Talokbong. Okay, kunin natin ang analogy ng kasal. Alright, so lahat naman tayo familiar sa kasal, ano? Okay, di ba? Here comes the bride, all dressed in white. Okay, no? Palapit yung bride dun sa altar. Okay, nakaputi siya. Ibig sabihin, malinis na malinis siya. Pero, meron pa ring veil na kahit malinis na siya, may suot-suot pa rin siyang veil o lambong. Hindi pa siya nakikita at hindi pa rin niya nakikita. Hindi pa niya nakikita, no? Kasi siya yung nahaharangan yung mata niya. Hindi pa rin niya nakikita kung ano yung magaganap sa harapan. Hindi pa niya nakikita yung kanyang magiging asawa. Kasi nga may veil pa no? So, paano mangyayari yan? Pag na-consummate na, no? Ganap na yung pag-iisang dibdib. Okay? Ang gagawin ng groom, di ba? Tatanggalin niya yan. I-lift niya yung dapat pala, nagsuot ako ng veil, no? Meron pa naman akong veil doon. Sige, ganito. So, ito halimbawa, no? Ito yung bride, no? Medyo hindi masyadong malinaw yung veil ko, no? Pero, di ba? Kapag, tapos na ang seremonya, di ba? So, igaganan ang veil. Yan. Tatanggalin nung groom yung suot-suot natin na veil, yung babae, yung bride, no? And then, anong susunod doon? Siyempre, susunod doon, hahalikan na ng lalaki ang kanyang asawa. So, that is union. Yun na yun. Yun na yun. U-N-I-O-N. Union. So, isa na sila. Kapag naglapat na ang kanilang mga labi, they are already one. So, kasal na sila. So, ganun din tayo. Yung kasal na ginagawa natin dito sa lupa, ay mayroong itinatagong kapareho, no? Kaparehong pangyayari sa langit o mga kaganapan sa langit o maaaring maganap sa langit. Kasi tayo ay ikakasal din sa ating Panginoong Hesus. Magkakaroon tayo ng union, pero hindi pa tayo pwedeng tanggapin sa langit, no? Hindi pa natin pwedeng abutin ng langit kapag tayo ay marumi. So, kailangan muna nating maglinis. Kaya kailangan habang tayo ay nasa exile, no? Habang tayo ay nasa lupa na naka-exile tayo, tinapon dito, maglinis tayo sa ating mga karumihan. At alam na natin kung ano mga karumihan natin, di ba? Hindi na natin kailangan palawakin yan. So, may mga paraan tayo para linisin ang ating sarili. At hindi na rin natin isa-isahin yan. Mga example, syempre yan, confession, pagbibigay, no? Panalangin, giving, panalangin, donating, corporal works of mercy, etc., etc. So, kapag malinis na tayo, syempre, meron ng union. Okay? So, ang kasal sa lupa ay tulad din ng kasal sa langit, no? Sino yung bride? Ang bride tayo. Tayong mga nilalang, no? At ang ating groom ay si Kristo, si Jesus, no? The divine mercy. Parang kaya nga din mababasa nyo sa diary, lagi nang minamention niya ni Faustina, siya ang bride, no? At si Jesus ang kanyang groom, esposo, esposa, no?
sasabihin ni Faustina, ang aking esposo, no? Tinuturing niyang esposo si Jesus, no? Hindi bilang isang asawa na katulad ng how we think of our husband, no? Kundi asawa or groom in heaven, no? Siya yung, dahil ang pinapangarap natin ay makaisa ang ating Panginoon Diyos. Alright, so that is the veil. Ang veil ay aalisin lamang kapag consummated na ang kasal. No? Ibig sabihin, malinis ka na. Yung pagkaka-exile mo sa lupa, nakapagbayad ka na ng lahat ng kasalanan mo. Pasadong-pasado ka na. Okay? Now, ibalik natin ulit doon sa context ng exile. No? So, parang ganito. Exile tayo, saan ba tayo talaga nabibilang? Ang ating tunay na tahanan ay sa ating Diyos Ama. Okay, yun ang tunay nating tahanan. Ngayon, temporarily, pansamantala, tayo ay nandito ngayon sa lupa. Okay, nandito tayo sa lupa para mag-achieve ng perfection, ng kabanalan. So, kailangan nating padalisayin ang ating sarili habang tayo nandito sa lupa. So, essentially, mula sa langit tayo ay naandito ngayon sa lupa bilang mga prisoners, no? Tayo naka-exile. Hindi ko alam kung anong ng exile, no? Yung noun, okay? So, tayo mga prisoners dito sa lupa. Now, sa pagitan ng langit at lupa ay mayroong lambong. So, ang lupa ang kulungan, no? Bumaba tayo, nandito ngayon tayo sa lupa, at mayroong naghihiwalay sa ating lambong. At yung lambong na yan, matatanggal lamang kapag naging ganap na ang ating sarili mula sa kasalanan. Napagbayaran na natin ang ating mga kasalanan. No? Kung dito sa lupa, namatay ka ng feast day, ng Divine Mercy, nakapag-confess ka, nakapag-communion ka, tapos, no, namatay ka on that day, tapos ang veil, tanggal yung veil na yan, diretso ka sa langit. Pero kung hindi ka namatay naman, no, at marami sa atin hindi ganon, nakapag-kumpisal tayo, nakapag-communion tayo, no? Pero, syempre, sabi nga, lahat ng kasalanan pinapatawad, pero kailangan mong bayaran. So, you will have to spend you will have to continue your life to serve your sentence. Saan? Sa purgatorio. So, pupunta muna tayo ng purgatory para mapurga, para maging malinis, no? Kapag tayo ay nakapaglinis na, hindi natin alam kung gaano tayo magtatagal sa purgatorio, no? That is then, kapag malinis na, again, that is then the time that veil that separates us from heaven, mula sa langit, yun na yung pag ikinakasal, tatanggalin na ang veil. At aakyat na tayo sa langit. So, yun yung sinasabi ni Faustina. So, all of you, inhabitants of the fatherland, no? Tayong mga inhabitants dito sa lupa, hindi lang sa Poland, hindi lang sa Pilipinas, lahat ng tao sa mundo. More than 8 billion people, living souls. There are more than 8 billion living souls here on earth. Hindi pa kasama yung mga namayapan nating mga kapatid na nakapark pa doon, no? Naka-stasyon pa doon sa purgatorio, no? But, these 8 billion people, ang sabi ni Faustina, be mindful, you are serving your sentence here on earth. Abay, magbagong buhay, magpakabanal, gawin ang kabutihan. Para, okay, ano ba ang objective natin? Yan. Our objective is to be free, makalaya mula sa pagkaka-exile dito sa lupa. At one time, dahil tayo immortal, no, tayo mamamatay. 'Di ba? Wala kang magagawa, hindi ka magtatagal dito sa lupa forever and ever. So, we will have to go. Pero, it's either you go straight to heaven or you go first to purgatory. 'Di ba? Ganon sa paniniwala natin eh. Kaya, ang objective natin, dito pa lang sa lupa, makalaya na tayo. Or, kung hindi man, mag-serve muna tayo ng ilang panahon sa purgatorio. Okay, yun ang objective natin, makalaya, upang makabalik tayo sa ating
lumikha. So, yung sinasabi nilang, di ba, pag namamatay, no? Our dear brother ganito has joined his creator. Hindi pa din. No? Hindi pa tayo sure na nag-join na siya sa kanyang creator. No? Pwede pa rin nandun pa siya sa suffering stage sa purgatory. That's why we need to pray for them pa rin. No? Kailangan pa rin natin silang ipagdasal. So, ganun ang sinasabi ni Faustina. Kaya lang siya, sabi niya, gusto na niyang makita ang Diyos. Face to face, no? At yun ay yung final lifting of the veil. Bagamat siya, nakakapunta siya sa langit anytime, no? Kasi nga, di ba, nakakausap niya si Kristo, si Jesus, no? Nakakapunta siya sa impyerno, nakakapunta siya sa purgatorio, mga ganon. Pero, yun ay panandalian, hindi siya permanent. And she was longing to be there. No, yung final moment na ang lambong ay tatanggalin na sa kanya at magiging ganap na ang pagiging esposa ni Faustina sa ating Panginoong Yesus. So, ganun din yung ating gusto na mangyari. Now, in relation to our feast day celebration, palapit na tayo ng palapit sa feast day na okay sa kapistahan ng banal na awa. No? Napakayaman ng kapistahang ito. Ito ay ganap na pagpapatuloy ng pagliligtas ng ating Panginoon sa atin. So, gumawa siya ng paraan. No? Sabi niya, ito, binibigay ko ang kapistahan ng awa upang sino mang lalapit sa bukal ng aking awa sa kapistahang ito, na ipinagdiriwang natin taon-taon, no? Ay ganap na mapapatawad sa kanilang mga kasalanan at kaakibat nitong kaparusahan. So, yon, no? Sa feast day, tayo ay nagkakaroon ng pagkakalaya mula sa ating pagkaka-exile. Kaya lang, ang problema nagiging temporary kasi, syempre, after the feast day, magkakamali ulit tayo, marumi ulit tayo. So, balik na naman tayo sa pagiging exile, no? But then, we will have a foretaste of heaven on the feast of the Divine Mercy. Okay? We will have a foretaste. Dahil tayo hindi pa naman mamamatay malamang on the feast day, yun nga lang, pag after ng feast day, balik ulit tayo sa pagkaka-exile. So, parang ito yun, yung pansamantalang binibigyan ng pagkakataon na makauwi sa kanilang sinilangan, no? Yung mga halimbawa, yung preso, no? Binigyan ng pansamantalang pagkakalaya. Na may mga ganon, di ba ho? O, sige, pansamantala, punta mo na dyan, no? Ilang araw, pero babalik ka rin, ha? So, ganun yung nangyayari sa atin after the feast day. Kasi nga tayo nagkakamali pa rin, no? Kailangan natin uling maglinis. Bumabalik ulit tayo sa ating pagkaka-exile, no? But then again, every year, we will have a foretaste of heaven. And then, along the course ng ating paglalakbay as pilgrims of this earth, pilgrims dito sa lupang ito kung saan tayo ay nakatapon or exile, no? Okay, darating at darating tayo dyan na ang veil na yan, ang lambong na yan, ay mawawala na sa atin. Yun. Okay, so, magandang gabi sa inyong lahat at Happy Easter ulit sa inyong lahat and we look forward to seeing you all on the Feast of the Divine Mercy. Please like, share, of course, and subscribe to the Fount of Mercy YouTube channel.